Next po na verse on my present impacts my eternity. Philippians 3:17-21 NIV version. Sabi rito, join together in following my example. Sabi po ni Paul sa Church of Philippi. Sabi niya, brothers and sisters, and just as you have as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before, now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. And may the Lord add power to the reading of His mighty word. Sinasabi ni Apostle Paul dito, in order for us to keep, yung holiness and righteousness, we have to depend on the grace of God. At kailangan natin iwasan yung mga taong makamundo, yung mga tao na magdidiskaril doon sa path na inilatag ng Panginoon sa ating buhay. Itong mga taong ito, ang sabi nila, their mind is set on earthly things. Therefore, hindi nila maintindihan kung ano yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay para sa Panginoon o para sa ating reward in heaven, or meron tayong ginagawa sa mundong ito that inspires other people to be followers of Christ. Iiwas po tayo sa mga taong ito at pinapaalala po ni Apostle Paul na dapat po nakatingin tayo sa mga tao na nagmomodelo ng buhay na nagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga po sa buhay natin, napaka-praktikal na umiwas sa mga chismoso, chismosa, sa mga sinungaling, mga nag-aaral dito, yung mga mahilig mangopya, nagpapakopya, yung umaasa na gumagawa ng project nila yung ibang tao. Dapat itong mga taong ito ay ating iniiwasan dahil hindi ito makakatulong sa ating pamumuhay, dahil maari nila tayong maimpluwensyahan na magkasala. Hindi po natin sila iiwasan na parang sila ay may ketong. Lalapitan natin sila para tayo naman na maka-impluwensya sa kanila na maisuko nila ang buhay nila kay Kristo. Kasi yun po ang pinakatamang dapat natin gawin. Kung tayo po ay nag-aalala sa ating mga kakilala natin, kaibigan man o kung mag-anak, mahal man sa buhay, mag-alala po tayo kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa kapag namatay sila sa katawang lupang ito. Dahil pag hindi po nila tinanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, sila po ay mahuhusgahan sa kanilang kasalanan at ang kanilang kaluluwa po ay pupunta sa impyerno. Yan po ang sinabi ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tingnan po natin yung pananaw ng mga tao sa ating kapaligiran. At umiwas po tayo doon sa nagdadagdag ng apoy doon sa galit natin o doon sa drive natin na patunayan ang ating sarili. Yung tayo ay nagnanais yumaman para maiangat natin ang ating sarili, para masabi natin dun sa mga tao na once upon a time judged us that they were wrong and we are right, and now look at us. Now, ang isang tao po kasi na ang kanyang kasalukuyan ay naghahanda para sa kabilang buhay, wala sa kanila yun. They don't really care because they have forgiven these people. Ang sarap po kasi talaga kapag ikaw ay nakapagpatawad sa mga taong lumapastangan sa'yo. Ang sarap dahil ang gaang ng pakiramdam. At hindi lang magaang, malaya ka. Malaya ka na makakakilos ka. Naalala ko po yung istorya ng isang kaibigan ko na kapag nakikita niya yung kapatid niya, nagingit ang ulo niya. At napatawad niya yung kapatid niya. Pag nakikita yung kapatid niya, naaawa siya. Kasi kailangan niyang itaguyod yung kanyang pamilya. So, tumulong ang aking kaibigan imbis na mainis o tapakan niya pa ang kanyang kapatid. So, yun po yung nagagawa ng puso na nakatingin at nakaangkla sa kabilang mundo.